DZMM Radyo Patrol 6:30 Nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 6:30 Tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:01. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex! Basta AM. DZMM. Home. Napakahirap nag 4-day work week na meron backlog yung factory. Kaya nakakatakot itong rabies kasi sabi nga namin ito lang ang sakit na ang case fatality rate. Ibig sabihin ang pagkakataon na matepok ka ay 100%. Actually, wag natin aantayin yung senyales. Oras na tayo ay makagat o kaya makalmot o kaya meron tayong sugat at nadilaan lang ng kahit na sinong aso o pusa. Mula sa News Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon. Sa headline ngayon, ilang gasolinahan nagkakaubusan na umano ng supply ng mga produktong petrolyo. Pamahalaan hinimok na magpatupad ng price freeze sa petrolyo. Nationwide transport strike, ikinasa ng piston sa katapusan ng Marso. Malawakang pagbaha nararanasan sa Bislig, Surigao del Sur, bunsod ng mga pag-ulang dulot ng buntot ng low pressure area. 6 na sangkot umano sa paghizig sa namatay na maritime student sa Cavite, kusang sumuko. Anak ng yumaong Ayatollah Ali Khamenei napili bilang bagong Iran Supreme Leader. At Pinay tennis ace Alex Ayala pasok sa next round ng BNP Paribas Open. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez. Ako naman po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, nagkakaubusan na ng supply ng mga produktong petrolyo sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Sa harap ng napipintong sa Quezon City. Iginit naman ng ilang staff na hindi iniipit ang supply para maibenta ng mas mahal bukas. Pero ang ilan nagtaas na ng hanggang 2 piso. Una nang iginit ng pamahalaan na maaaring kasuhan ng mga gasolinahang sangkot sa overpricing at hoarding. Samantala, maaga ring dumagsa ang mga motorista para magpakarga sa mga gasolinahan sa Tondo, Maynila. Ngayon pa lang umaaray na sila sa mahal ng petrolyo dahil naglalaro na sa higit 50 pesos hanggang halos 70 pesos ang kada litro ng gasolina at diesel. Ang nababawas sa kita ko ngayon nasa 300 plus na. Dagdag oras na lang para mabawi ko rin yung pinanggas ko. Kasi kaunti na lang pasahero, mag-iikot ka, wala na pong pang-ikot. Baka po hindi na ako maghanap buhay pag sobrang laki ng gas. 120 ka lang na tuwing umaga eh. Ngayon, di na pwede. 150 na. Oras lang to. Baka wala pa tanghali. Mga kapamilya, planuhin ng maigi ang inyong mga biyahe at kung kailan magpapakarga ng mga produktong petrolyo dahil ngayong linggo lang din babawiin ang nakaambang malakihang taas presyo. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na batay sa proposal ng ilang kumpanya ng langis, simula bukas March 10, magpapatupad ang Shell ng 14 pesos at 55 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel, nasusundan ng 7 pesos at 30 centavos sa March 11 at 2 pesos at 40 centavos sa March 12.
Magpapatupad naman ang Petro ng 11 pesos at 60 centavos na taas sa kada litro ng diesel sa March 10 at 3 pesos at 80 centavos sa March 11 at 12. Paliwanag ng DOE. Hindi natin kasi alam kung ano mangyayari sa Middle East. We don't know kung matatapos din yung gera or hindi or tatagal pa siya. So, kung mag-continue yan, baka increase siya ng increase pa rin. Every week, you have to keep adjusting also. Tiwala naman ng Energy Department na maipapasa ang panukalang bigyan ng emergency power si Pangulong Marcos Jr. na suspendihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo bago mag-recess ang Kongreso ngayong Marso. Sinilbihan na ng Department of Energy ng show cause order ang ilang gasolinahan sa Metro Manila dahil sa umunoy profiteering o labi sa pagtataas presyo ng mga produktong petrolyo bago pa nakaambang oil price hike bukas. Unang nasampulan ng gasolinahan sa Pasig City na nadiskubring pumalo na sa 80 pesos ang presyo sa kada litro ng diesel na halos doble ng presyo noong mga nakalipas na araw. Sunod namang sinilbihan ng SCO ang dalawang gasolinahan sa Quezon City. Kabilang dito nasa bahagi ng Commonwealth Avenue na umabot na sa 72 pesos ang kada litro ng diesel. Gayun din ang gasolinahan sa North Fairview na sobra-sobra ang singil. Sakaling matuklas ang sangkot sa pananamantala, pwede umunong maharap sa kasong kriminal at administratibo ang pamunuan ng gas station at masuspendi ang Certificate of Compliance. Una nang sinabi ng DOE na pagpapaliwanagin na higit 50 gasolinahan na iligal umanong nagtaas ng presyo. And they get their permits from us. It says there that they have to follow the regulations of DOE. And if you don't follow, then we take away the privilege of having that business. Binigyang diin ng Department of Energy na maaaring habulin ng gobyerno ang mga nananamantala sa presyo ng produktong petrolyo sa kabila ng umiiral na oil deregulation law. Balita mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus. Bigyan nilinaw ng Department of Energy na maaari pa rin panagutin ng gobyerno ang mga kumpanya ng langis na mapapatunayang umaabuso. Ito'y matapos ikit ng ilang negosyante ang umunoy proteksyon sa ilalim ng oil deregulation law kaugnay sa presyohan ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Energy and Undersecretary Wimpy Fuentebella, wala nakasaad sa batas na hindi pwedeng manghimasok ang kagawaran lalo kung may nananamantala sa presyo. Dapat din anyang makilahok ang publiko sa pagre-report sa mga kahinahinalang presyo sa mga gasolinahan. Una na nag-inspeksyon ng DOE sa mga gasolinahan sa Metro Manila kaninang umaga kung saan 3 ang inisyuhan ng show cause order. Kasi hindi sinasabi sa oil deregulation law na walang kapangyarihan ng gobyerno para proteksyonan ating mga kababayan. Importante, malinaw ang report kung what, where, when, why, how. Para mabilis po natin malaman saan. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Ikinakasana sa Senado ang panukalang batas para sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Marcos Jr. kaugnay na epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert. Jeffrey, patuloy ang koordinasyon ng liderato ng Senado sa Malacanang kaugnay sa hinihinging emergency powers para kay Pangulong Marcos Jr. Ito'y sa harap ng gulo sa gitnang silangan na nakakaapekto sa presyo ng produktong petrolyo. Sabi ni Senate President Vicente Soto III itong weekend ay patuloy ang kanilang koordinasyon sa tanggapan ng Executive Secretary, partikular na tinalakay ang panukalang batas na layong suspindihin ng excise tax sa produktong petrolyo. Kasama rin sa napag-usapan ng panukala hinggil sa pagpayag sa importasyon ng biofuel na siya magiging tugon sa patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sinabi pa ni Soto na aaksyonan niya ito ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Robert Mano. Ikinakasa ng grupong pisto ng nationwide transport strike sa katapusan ng Marso dahil sa walang patid na sirit sa presyo ng mga produktong petrolyo na lalo pang pinatindi ng gusot sa Middle East. Sa panayam ng DZMM, iginiit ni Pisto National President Modi Floranda na hindi na kailangang humingi ng emergency powers sa Kongreso para suspendihin ang VAT at excise tax sa petrolyo dahil pwede namang maglabas ng executive order ang Pangulo. Umapela rin si Floranda na ibigay na ng gobyerno ang fuel subsidy. Sinasabi po nilang April ay hindi na kakayanin. Drivers ng operator, hindi lamang ng jeepney, kundi lahat ng ating mga pampublikong transportasyon pribado kung ganun katagal pa.
Nagprotesta naman ang grupo sa harap ng gasolinahan sa East Avenue para kondenahin ang ilang polisiya ng pamahalaan sa petrolyo. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico. Rika, iginiit ng transport group na piston na panahon na para ibasura ang excise tax sa langis at ang oil deregulation law para mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, malaking banta sa kabuhayan ng hanay ng transportasyon, partikular sa mga jeepney operator at driver. Ang 7 linggong walang humpay na pagtaas ng presyo ng diesel. Hit ni Floranda, mahigit 1,000 piso ang natatapyas sa kita ng mga tsuper sa higit 10 oras na pamamasada kada araw. Narito ang kanyang payag. Sa loob ng 25 days ng pamamasada natin ay umaabot po ng 42,000 ang nawawalang kita. Kaya yung piso na ibibigay halimbawa ng provisionary sa isang tingin makakatulong dahil kung kami ay nakaka-200 passenger pero hindi ito yung mag-sit-up, hindi ito yung magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan. Yan ang pahayag ni Modi Floranda, ang National President ng Piston. October 2023 pa noong huling nagkaroon ng taas pasahe sa public utility jeepneys kung saan tinaas sa 13 pesos ang minimum fare. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. Hinimok na rin ang pamahalaang magpatupad ng price freeze sa mga produktong petrolyo dahil sa patuloy na sirit sa presyo bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Sinabi sa DZMM ni Center for Energy, Ecology and Development Deputy Executive Director, Attorney Avril de Torres, na hindi sapat na staggered o utay-utay na pagpapatupad ng oil price hike lang ang hakbang ng pamahalaan dahil bukod sa mga motorista at operator ng pampublikong transportasyon, tatamaan din ng krisis sa langis ang mga electric consumer. Nagbabala si De Torres na posible pang lumala ang krisis sa langis, kaya mahalagaan niya ang maagang emergency response at mga pangmatagalang solusyon. Kung pwede pong magkaroon ng price freeze, mahalaga po na protektahan ang mga ordinaryong Pilipino sa price increase. Pangalawa po, yung long-term solution. Huwag po natin payagan na ang mga private companies ay ipasa sa mga consumers yung dagdag presyo sa langis. Protektahan po natin sila. Isasama na rin ng Philippine National Police sa mga gasolinahan sa kanilang regular inspection. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars! Jeff at Rika, inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng hepe ng pulisya at mga commander ng support units na isama ang mga gasolinahan sa police visibility measures. Tugon ito sa pagpapasok lolo ng Department of Energy sa gitna ng pangamba sa hoarding at price manipulation sa mga produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Sinabi ni Nartates na makikipag-ugnayan sila sa DOE para matugunan ang mga reklamo ng mga motorista kaugnay ng hindi patas at hindi makatuwirang presyuhan lalo na sa mga probinsya. Ngayon, ipinasama na sa mga territorial unit ang mga gasolinahan sa regular at na pagpapatrolya sa mga kanilang nasasakupan. Habang ipinag-utos naman sa mga territorial units at iba pang mga national support units gaya ng CIDG, Maritime Group at Highway Patrol Group na magsagawa ng operasyon laban sa mga posibleng hoarding. Bukod sa DOE, nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan para palagasin ang paggasagawa ng spot checks sa mga retailer at matiyak na sumusunod o sinusunod ng mga ito ang no price change hanggang bukas, araw ng Martes, ayon sa DOE. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang serbisyo ng gobyerno sa pagpapatupad ng 4-day work week para makatipid sa paggamit ng langis at konsumo sa kuryente dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dulot ng sigalot sa Middle East. Sinabi sa DZMM ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, 4 na araw ang pisikal na pasok sa mga opisina o tanggapan ng pamahalaan habang ilalaan ng 1 araw sa work-from-home setup. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr., hindi naman sakop nito ang mga ahensya na nagbibigay ng emergency at essential services tulad ng PNP, Bureau of Fire Protection at iba pang tanggapan na naghahatid ng serbisyo publiko. Di ba kanya-kanya po ng mga agencies, sila po ang gagawa ng kanilang mga guidelines. Sa amin po sa PCO, kapag ka po Friday, work from home kami.
Hindi ibig sabihin wala kami trabaho. Kung ang pribadong sektor ang tatanungin, maaaring gawin ng 4-day work week sa mga piling industriya. Sinabi sa DZMM ni Philippine Chamber of Commerce and Industry President Ferdinand Ferrer na ipinatutupad na ang 4-day work week sa ilang kumpanya sa manufacturing sector mula pa noong nakaraang taon. Git ni Ferrer, dapat tiyaking makuha pa rin ng mga manggagawa ang kanilang sahod ng buo kahit binawasan ng araw ng trabaho. Inaaral na rin anya ng grupo ang iba pang hakbang sa pagtitipid sa kuryente gaya ng pagtaas ng temperatura ng air conditioning units sa mga opisina. The 4-day work week, good for certain sectors. Maybe in the IT sector and services, pwede silang work from home. Napakahirap nag 4-day work week na meron backlog yung factory. We support the conservation initiatives of the government, but it is not the only answer. Mas malalim pa ang dapat tignan natin. Tensyon sa gitnang silangan. The DZMM Updates. Sa ibayong dagat, inanunsyo ng Iran's Assembly of Experts ang pagpili kay Mojtaba Khamenei, anak ng yumaong Ayatollah Ali Khamenei, bilang bagong Supreme Leader. Inilabas ang anunsyo matapos ang closed-door deliberations ng Assembly, 9 na araw matapos mapatay ang dating Supreme Leader sa US-Israeli strike na lalong nagpaigting sa tensyon sa gitnang silangan. Ang pagpili kay Mojtaba na isang kilalang konserbatibong personalidad na may malalim na ugnayan sa Revolutionary Guards ay inaasahang magkakaroon ng malaking impluensya sa direksyon ng giyera at sa politika ng Iran sa gitna ng patuloy na airstrikes at regional attacks. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na makakabalik pa sa mga bansang pinagtatrabahuhan ng mga OFW na umuwi ng Pilipinas dahil sa giyera sa Middle East. Paliwanag sa DZMM ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, walang kinalaman na ugnayan ng mga OFW at kanilang mga employers sa kanilang repatriation. Sa pinakahuling tala, tinatayang 4 OFW na nakauwi ng Pilipinas at binigyan ng tulong pinansyal mula noong sumiklab ang gulo noong February 28. Tiniyak ni Kakdak na patuloy ang pagpapatawid ng iba pang mga OFW sa mas ligtas na mga bansa ngayong linggo. Tugon ito ni Kakdak sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hirap umano ang pamahalaan sa pagpapa-repatriate ng mga OFW sa rehiyon. They can come back. Uwi sila due to circumstances beyond their control. Minsan nga, ang senaryo is kahit may gera pa, gusto na bumalik ng kababayan natin. So sinasabi namin, mag-intay ka muna. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na 6 na miyembro ng Tau Gamma Phi ang kusang sumuko kaugnay ng umano'y hazing na ikinasawi ng 19 anyos na maritime student na si Mark Kenneth Alcedo. 4 ang sumuko sa General Trias Component City Police Station na sina John Lee Tuliao, Archie Rosil, Kenneth Ompod at John Ray Torrecampo. Ang isa naman ay sa Dasmariñas, Cavite sumuko, habang ang isa ay yung driver na pinakaunang naaresto. Hinikayat ng DILG at PNP ang iba pang sospek na sumuko sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. 3 estudyante ang patay sa magkahiwalay na insidente ng banggaan sa Isabela. Balita mula sa Isabela, hatid ni Haris Julio. Haris. Patungong Hilaga ang motorsiklong sinasakyan ng magpinsang kapwa 18 anyos na lalaki nang makarating sa kurbadang bahagi ng kalsada sa barangay Minanga, San Mariano, Isabela, napunta ang motorsiklo sa linya ng kasalubong na SUV kaya ito nagkabanggaan. Tumilapon ng mga sakay ng motorsiklo na nagtamo ng malalang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nadala pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sumuko naman ang 42 anyos na driver ng SUV na isang guro at nakipagkasundo na lamang sa pamilya ng mga biktima. Samantala, nasawi rin ang 19 anyos na lalaking estudyante nang maaksidente ang kanyang motorsiklo sa lungsod ng Ilagan. Sa investigasyon, binabaybay ng motorsiklo ang National Highway na sakop ng Barangay Alibago nang mabangga ng SUV na palabas mula sa isang village. Nagkaregluhan na ang pamilya ng biktima at driver ng SUV. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Haris Julio. Maraming salamat, Haris Julio. Ulat. Panahon. Mga kapamilya, ilang lugar ay inaasang makararanas ng mataas na antas ng heat index o damang init ng katawan ngayong araw.
Posibleng umabot sa extreme caution na 40 degrees Celsius ang damang init sa Coron at Puerto Princesa sa Palawan at sa San Jose Occidental, Mindoro. Nasa extreme caution din ang damang init sa ilang lugar dito po sa Metro Manila ha. Samantala patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o amihan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang dito sa NCR, habang naglalabas ng heavy rainfall warnings ng Pag-asa sa ilang bahagi ng Visayas at Caraga dahil sa trough o buntot ng low pressure area. Bahagyang tumaas ang tsansang maging bagyo ang LPA pero hindi inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. At abangan ng headline ngayon sa Cebu. Higit 60 bahay sa Cebu City nasunog. Daang-daang pamilya apektado. At ang headline ngayon sa Mindanao. Sub-leader ng Dawla Islamiyah Hassan Group patay sa engkwentro sa Cotabato Province. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline ngayon! Headline ngayon! Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao. Sa oras na 12:25, nagbabalik ang headline ngayon. Pinag-aaralang ipatupad ang state of calamity sa city. Kabilang ang multiple attempted murder, destructive arson, paglabag sa Anti-Terrorism Act at double murder bukod pa sa iba pang kaugnay na krimen. Patuloy naman ang sinasagawang clearing operations ng militar sa lugar para matiyak ang seguridad ng komunidad at maiwasan ang anumang posibleng banta kasunod ng naturang operasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompat. Thank you, Lirio Bompat. Sugatan ng construction worker matapos pagtatagain ng samurai sword ng kapwa construction worker sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel. Sugatan ng 40 taong gulang na lalaking construction worker sa insidente na nangyari sa Adelpa Street, Barangay Mintal, Davao City, Lunes ng umaga. Sa investigasyon ng Davao City Police, kapwang lalaking construction worker din ang suspect na kanilang nahuli matapos ang krimen. Sa ulat, papunta na ang biktima sa pinagtatrabahuan ng biglang sinugod ng suspect na nakaabang na sa lugar at pinagtataga gamit umano ang katana o yung samurai sword. Nagtamo ng maraming sugat sa katawan ng biktima na agad isinugod sa ospital ng Central 911. Inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan ng pangyayari. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Arnel Tokmo. Maraming salamat. Nagsampa ng reklamong perjury si ML Party List Representative Laila De Lima at Father Flaviano Antonio Villanueva laban sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at Philippine Navy na sinasabing bad man ng ilang matataas na opisyal. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish. Riga naghain ng hiwalay na reklamong perjury sina Congressman Laila De Lima at Father Flavie Villanueva laban sa 18 dating Marines sa Department of Justice ngayong umaga. Tinawag ni De Lima na kasinungalingan ng aligasyon na tumanggap siya ng mali-malitang pera na nagkakalagang 70 million pesos matapos ang umunoy pulong ito kasama sina Eduardo Año Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Sang-ayon din ng mambabatas sa naging pahayag ni dating Senador Sonny Trillanes na posibleng kampo ng mga Duterte ang may pakana sa misinformation para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga issue ng impeachment at pagdinig ng ICC. Ako kasinungalingan para ilito ang mga tao, para siraan na naman ang aking pangalan na ginawa na nila dati yan. Ito na naman, inulit na naman nila, tigilan na nila ako. No more please, no more. Stop your lies against me. Di pa ba kayo nagsawa sa kakapanira sa akin? Ipinunto naman ni Father Villanueva ang paggamit sa pangalan ng Bahay Kalinga at ang patuloy na pagbabalukto sa mga testimonya ng mga biktima ng war on drugs. Samantala, bago magtungo sa DOJ, naghain din sila ng reklamong cyber libel at libel sa National Bureau of Investigation laban pa rin sa dating 18 Marines, pati na kay Attorney Levy Baligod. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Maraming salamat, Trisha Lindo. Lusot na sa komite sa Kamara ang tax provisions sa panukalang bubuwag sa travel tax. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
Dahil sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, inaprubahan ng Sections 2 at 3 ng Substitute Bill ng Travel Tax Abolition Bill. Bagamat batid ang sentimiento ng mga ahensya pagdating sa pinopondohan ng naturang buwis, iginiit ng chairman ng komite na si Congressman Miro Quimbo na hindi na dapat magpatuloy ang travel tax dahil sa epekto nito sa maraming Pilipino gaya ng mga nasa middle class at mga mag-aaral. Humirit naman si Southern Leyte Representative Roger Mercado na ipagpaliban muna ang pagtalakay sa panukala sa harap ng tensyon sa Middle East. Kinilala naman ni Quimbo ang manifestasyon ni Mercado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Showbuzz ngayon! Showbuzz ngayon! Inanunsyo ng Sex Bomb Girls na ipagpapaliban muna ang kanilang concert sa Dubai at Abu Dhabi ngayong Marso, dala pa rin ang tumitinding tensyon sa Middle East. Sa social media post ng leader ng grupo na si Rochelle Pangilinan, kailangan i-reschedule ang kanilang pagtatanghal. Pero tiniyak na matutuloy pa rin ito sa ibang petsa na iaanunsyoan. Tuloy naman ang iba pang reunion concert series ng grupo kabilang ang regional show sa Tacloban sa March 14 at Cagayan de Oro sa March 28 at mga international stop sa Australia, California at Hawaii sa mga susunod na buwan. At yan po mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez. Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa Headline ngayon sa DZMM Teleradyo. Headline